ngayon at gumala sa malawak na karagatan. Bitbitin na ang spear gun at ibang kagamitan. Sisirin ang kailaliman, tuklasin at hangaan. Bahura na makulay at mga istang kumikinang. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Maging parehas ang paraan, huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero, ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Dave, nagbibihis na. Okay. Per. Welcome back sa panibagong episode. Kababa lang natin na bangka at susubukan natin ang panibagong adventure sa ilalim ng dagat. Tara at samahan nyo ulit ako. At eto na ang buong kaganapan. Napadaan ako sa mababaw na parte ng bahura, pero nagload na ako ng rubber bago pa ako nag-on ng camera. Target ko dito ay isang base drummer nandito sa may malalim na crack. Pagtapat ko kasi sa crack na ito ay may napansin ako na base drummer, kaya umatras ako ng bahagya at niload ang rubber. Inaabangan ko na muling magpakita ang base drummer na ito. Napakalikot sa ilalim at pabalik-balik lang, kaya hindi ako makakuha ng tiyempo para makalabitan. 2 segundo ang lumipas nang magpakita ang target at nakalabitan na natin ang isdang ito. Unang isda na maitutuhog sa napakababaw lang. Danoy kung tawagin dito sa amin, 240 per kilo, at ito ay may 1 kilo na rin, kaya sobrang panalo. Napakababaw lang nito. So, ano to? Ano isda natin? Nang marating ko na ang target na spot, dito ay mag-a-ambush tayo. At sa ilang segundo nang makalapat ako sa bahurang ito, may oriental sweet lips na dahan-dahan na papalapit sa aking distansya. Dahan-dahan ko na rin ginagalaw ang spear gun para maitutok ito ng maayos at matira natin ang sweet lips na ito. Lumapit nga ito ng gusto pero hindi ako nagmadali. Tamang tiyempo, tamang pagkakataon. At tinamaan nga natin ang isdang ito. Pangalawang isda na maitutuhog, isang uri ng sweet lips, at ito ay oriental sweet lips mga lods.
Sa bandang unahan lang kung saan ko nakuha ang Oriental Sweet Lips, dito ay lumapat ulit ako at mag-aambush tayo. Ang daming unicorn sa unahan at nagmadali naman ang isang ito. Sumugod kaagad kaya kinalabitan ko na. Ito nga pala ang pangatlong isda natin sa araw na ito. Blue Spine Unicorn at good size na rin kaya panalo. Halos 16 meters lang pala ang lalim ng bahurang ito at sa paikot nito ay napakababaw. Pwede ka nang umapak sa tuktok nito. Next drop at dito ulit kung saan ko nakuha ang Blue Spine Unicorn. At hindi tumagal sa pagkakalapat, may isang Sweet Lips na napapalapit sa aking distansya. Agad kong tinutukan at kinalabitan ng isda na ito na fatal naman. At ito ang pang-apat na isda natin sa araw na ito. Next drop at umabanti lang ako ng kaunti kung saan ako lumapat kanina. Habang tuloy-tuloy na bumabagsak sa lalapatan na bahura, napalingon ako sa bandang kanan at sa di kalayuan may napansin na kagad ako na isang Sweet Lips. Dahan-dahan na akong pumihit para maitutok ang spear gun at mayari natin ang isdang ito. Grabe at tuloy-tuloy sa paglapit ng isda kaya ito yung tamang pagkakataon para makatira. Panglimang isda na nga pala ito at hindi pa tayo sumasablay. Halos wala pang isang oras, nakayari na tayo. Umabanti na ako sa unahan na bahura at ito yung sumunod na paglapat natin. Nabulabog na kasi doon sa una kung saan ako naghunt. At maya-maya lang nang mapalingon sa bandang kanan, dalawang Sweet Lips ang nag-uunahan papunta sa direksyon ko. At napakalaki na ng isa kaya dito na ako nakatutok at ito yung target natin. Pinalapit ko ito ng gusto para masigurado ang magiging patama natin dito. Sa pululit sa gitnang katawan ng isda. Kaya panalo mga lods, ito ay pang-apat na Sweet Lips na sa araw na ito.
Panalo. Nang maiload na ang spear gun, napalingon ako sa bandang baba at natanaw ko kung saan ako tumira kanina. Mas dumami pa ang isda kaya nagmadali na ako dito na bumaba. At sa pagkakataong ito ay magtatago na tayo sa parting ito ng bahura. Matataas na bahura ang nasa paligid kaya mas maganda ito sa paghahunt. Nakakubli ang buong katawan natin kaya mabilis natin mapapalapit ang isda. Dalawang sweet lips ang nasa unahan at sa bandang gilid naman may unicorn na good size na. Lumapit ng gusto ang isang ito pero hindi pa ako tumira. May target kasi ako na isda at hindi pa ito lumalapit sa tamang distansya. Sa pagkakataong ito, hindi sweet lips, hindi surahan, kundi isang rabbit fish naman na malaki na. Tinutukan ko na pero papalayo naman ito kaya hindi ko muna kinalabitan. Kumuha ulit ng panibagong tiyempo at eto. Bumalik ang isda kaya nabigyan tayo ng pagkakataon. Sa diskarte ng pag-ambush sa ilalim, mas okay na hindi tayo nagmamadali hanggat kaya pa ng hininga. Manatiling kalmado para hindi tayo nagulat sa bawat galaw ng isda. Maitututok natin ng spear gun at makakatira tayo ng maganda kaya mas madalas nakakarami tayo. Kita maya. Sumunod na paglapat pero same pa rin ang bahura. Dito pa rin tayo mag-aambush. At sa ilang segundo na pag-aantay, ang daming isda na nagpakita dito. Mas dumami pa ang sweet lips. Nakapuntirya na sana ako sa isdang nasa harapan na may biglang dumaan na isang malaki. Green job fish naman ang target natin dito at inantay ko lang na makalapit ito ng gusto. Hindi ko muna pinansin ang mga nandito sa harapan. Sa ilang segundong lumipas sa di kalayuan, napansin ko na. Ang green job fish ay dumiretso sa direksyon kung nasaan ako. Kaya dahan-dahan kong ipinihit ang spear gun para maitutok ito. Sakto lang nang pumihit ito papalayo, napul ko na ang trigger at tinamaan natin ng isdang ito. Pangwalong isda na maitutuhog at mabigat-bigat na sa baywang. Malaki na ang green job fish na ito kaya panalong panalo. Muli akong lumapat kung saan ko nakuha ang green job. Binalikan ko lang at bala kong bawasan ang sweet lips na nagpakita dito kanina. Napalingon muna sa kanan at nang bumalik sa kaliwa, nandito na ang sweet lips. At ito yung tinira natin. Hindi na ako naghanap pa ng iba dahil nabulabog ko na kanina nang tumira tayo ng green job. Sa pool pa rin ng isda pero sinabit nga lang sa bahura. Diniretso ko na para matanggal sa pagkakasabit at matangay na natin ang isda pa ibabaw. Pang-siyam na isda na may tutuhog at pang-anim na sweet lips.
Sumunod na paglapat at dito pa rin sa bahurang ito. Umirit pa ako ng isa dahil may nakita pa ako sa ibabaw pa lang. Sinubukan kong palapitin pero nagmamadali ito at agad ko nang kinalabitan. Yellow spotted rabbit fish naman at pangalawa na ito sa tuhugan natin. Naisipan ko na kasi dumiretso na sa bangka dahil ang oras ay medyo tanghali na. Pero nakahirit pa tayo ng isa at panalong panalo. Pang 10 isda na nga pala ito sa tuhugan natin. Ayos! Nasa 50. Kain mo na. Okay na tuloy na ka. Hindi ko lang yung angkla. Kain mo na, kain. Tanghali na. Yun, di mo na hani. Dahil nakaan mo. Ano rin, boss? Kulang talaga duman. Ano to? Longus emperor. Saka red bass kuha ni Bro Dave. Ayan yung sa akin. Lagay mo lang. Mamaya mo na ayusin pa. Okay, let's go. Paano tuloy tayo? Pangalawang baba. Dito medyo malinaw na. Yung unang baba namin doon kasi yun sa baba na ano, medyo malabo. Nang makababa ng bangka, dito nga ay nakaload na ang rubber. Sinasalubong ko ang mahinang current at nang maabot ang target na bahura, may napansin ako sa unhan at malaking bluefin trevally. Malayo pa ay nagdrop na ako. Sinalubong ko lang ang mahinang current. Hindi alintana ang bigat ng bawat pag-abante. Ang importante ay nasa ilalim na ako at diretso sa target na isda. Nasa kalagitnaan ang bluefin trevally at busy ito sa pag-ambush ng kanyang makakain. Kaya hindi ako napansin nito habang lumalapit sa kanya. Kaya nabigyan ko naman ito ng magandang tira. Isang napakagandang buhay na mano. Kababa lang ng bangka, isang bluefin trevally na halos 3 kilo na kalaki. Ay, tama.
Nang maituhog ang bluefin trevally at maikasa na nga ang spear gun, may dumaan na longnose emperor at green job fish. Napakalinaw kasi ng visibility. Agad akong nag-drop dito para masundan at ma-close ang gap. Makatira tayo sa isdang ito. Agad naman akong napansin ito, kaya umabante at nahirapan tayo para habulin. Hindi ko na pinilit dahil nagtuloy-tuloy na ito at hindi na natin kaya naabutan sa drop shot. Nagbakasakali na lang ako sa paligid at baka may naligaw pa na isda na pwede nating matira. Pero wala akong napansin at agad akong napalingon sa bandang kaliwa. At napansin ko si Bro Dave sa ibabaw. May hawak-hawak ito na giant trevally. Nakatira na pala si Bro Dave sa unahan, kaya medyo nabulabog ang longnose emperor na hinahabol ko. Amar! Amar! Ha? GT! Ha, GT, malaki na. Dami na GT si Bulay. Sa ilang minuto na lumipas, tinawag ng bangka para ilagay ang GT at ilalagay ko na rin ang bluefin trevally na ito. Pasa daw. Oh, malaki na. Bay pa. At eto na kagad ang sumunod na nangyari nang mailagay ang isda sa bangka. Itinuro sa akin ni Bro Dave ang isda, pero nang makita ko ito agad ko nang in-off ang camera. Tinapatan ko ng bahura kung saan paikot-ikot lang ang bluefin trevally at si Bro Dave nag-aayos pa rin ng kanyang spear gun. Ibinabalik ang shafting sa barrel. Dito nga ay sinubukan ko na pumailalim at sinabayan ko na rin ng mabilis na paglangoy dahil medyo matagal na ang isda na paikot-ikot. May posibilidad kasi na baka lumabas na ito at hindi ko na maabutan, pero sa pagkakataong ito, sakto lang ang abang sa drop shot at eto na ang isda. Napakabuenas naman ng araw na ito kasi napakaraming isda ang nagpakita dito at nayari natin halos. Nagdaka na. Tinuro ni Bro Dave sa akin. Nag-aayos siya ng spear gun niya. Hindi pa nga tapos maayos ni Bro Dave ang kanyang spear gun. Nasa ibabaw na tayo at hinahatak na ang isdang ito. Napakabilis ng pangyayari. Nakadalawang bluefin trevally kagad. Kaya panalong panalo. At thank you na rin pala kay Bro Dave. Segot mo dyan. Oh! Nang maiload na ulit ang rubber, ito na ang sumunod na pagsisid sa bahurang ito. Hindi na ako lumayo sa bahurang ito at si Bro Dave naman ay nagpaanod na. Balak kong silipin ang crack na ito sa may pader na bahura. Kanina kasi nang lumalangoy ako, may napansin ako na isang grouper at alam ko na dito lang sumuot kaya sinubukan kong hanapin. Nang umabot ako sa bahura at makalapat na nga, dinungaw ko na at baka dito lang. Pero wala akong napansin. Bahagya pa akong bumaba at dinungaw ko sa parting ito. Dahan-dahan lang ang bawat kilos. Nang masuyod ko na ng tingin sa parting ito ng bahura, nandito lang pala sa may kanto at nakadungaw na sa akin.
Ayos ang naging patama kaya hindi ko na binigyan ng line. Hinatak ko na ng hinatak para makaabanti na ako at makaahon na dahil medyo malalim ang parting ito ng bahura. Pagkatapos ng dalawang bluefin tribali, grouper naman ang sumunod. Sumunod na nangyari pagkatapos kong maituhog ang grouper. Dali-dali kong iniload ang rubber dahil may napansin na naman ako na grouper sa baba. At sa ibabaw pa lang nag-on ako ng camera. Nang sapat na ang naging pahinga, bumulusok na ako dito para matingnan at kung naandyan pa sila, mayayari natin. Dito ko lang tinira yung isang grouper kanina. At sa pagkakataong ito, may nagpakita na naman. Pa-high tide na kasi sa mga oras na ito kaya nagsisilabas na sila. Bago pa ako mabot sa bahura, lumabas na ang grouper at nagpakita na ito. Nasa pinakababa kaya walang ibang paraan kundi sugurin ang isdang ito. Halos 27 meters ang pinakalalim nito. Habang lumiliit ang distansya, nakatingala na sa akin ang isdang ito. Pero may malaki pala na nandito sa may bandang kaliwa. Mabilis kong naipihit ang spear gun dahil mas malapit ito sa akin. At agad ko itong tinira. Ang alam ko dito ay panga ang naging patama. Pero nang iangat ko ang isda, halos nasa kalagitnaan pala ng kanyang katawan ang naging tama. Mabilis talagang pumihit ang grouper, kaya kahit inakala mo na tinamaan, pero hindi pala inabot. Napakalakas sumatak ng grouper, kaya pinipigilan ko ang line para hindi ito may sabit. At hindi talaga ang buong kaganapan, kaya habang lumalangoy pa ibabaw, tuwang-tuwa na ako dito. Pangalawang grouper at napakalaki nitong isa. Mas malaki. Layo ng baka. Mas malaki. Maganda mo ng grouper na. Ha, tibawa ko yung baga. Ang bigat na sa baywang. Hi Dave. Panalo. Bigla ko na ako.
Hindi mo nagpaano Dr. Maray? Ayo. Basta maapod ako sa'yo mo. Patas sa kapana yo. Nang mailod ko na nga ang rubber, muli akong nag-abang at nagmasid sa paligid. Napakalinaw kasi, kaya may natanaw na ako dito na isda. Muli akong bumulusok dito para maklose ang gap at makatira tayo. Island Tree Valley ang nakita ko dito at tatlong magkakasama. Kailangan nating pumitas ng isa. Pero nang makalapat ako dito, halos tuloy-tuloy lang ang langoy ng isda. Hindi ako napapansin ito, kaya nagdusting na rin ako para tuluyan ako nitong mapansin, pero hindi ito nangyari mga lods. Dumaan ng isang ito pero hinayaan ko muna dahil ang nasa unahan ay mas malalaki. Sinundan ko na lang ang isda kung saan ito patungo dahil kaya pa naman ng hininga. Ginapang ko na at mas lalo kong binilisan, baka abutan ko. Pero patuloy lang sa paghingain ang tatlong Island Tree Valley. Hindi na natin kinaya dito mga lod sa tagpong ito dahil medyo matagal na rin tayo sa ilalim. Pinagmasdan ko ang isda kung saan ito nakapwesto at umahon muna ako. Mamaya ay babalikan natin at tatapatan ko kung saan sila naroon. Mayayari natin sigurado. At eto na nga, nakauna ang camera, sapat ng pahinga. Kaya susubukan na natin mag-drop dito. Tinapatan ko na kung nasaan ang isda at ito ang nangyari. Tinira ko ang isa dito mga lods. Pero habang umiibabaw at tinitingnan ko ang isda, nandyan pa rin sila at hindi iniwan ang natira ko. Nagmadali na ako dito at hinata ko ng hinatak ang isda. Kaya ba sa dalawa? At ang bala ko, pagkatapos kong masecure ang isda, ilalaglag ko ito. Dahil nasisiguro ko na lalapitan ito ng dalawang kasama. Ito yung pinakamalaki. Inilaglag ko na nga ang isda dito at agaran na akong kumilos para maayos at maibalik ang shafting sa barrel at mailod na rin ito para masubukan ulit natin. Pinagmasdan ko ang isda na nilaglag ko. Ito ay malapit ng lumapat sa bahura. Pero ang dalawang isda nariyan pa rin at paikot-ikot lang. Eto na, nakaredy na ulit ang spear gun. Hindi na tayo nagpahinga dito ng matagal. Agad na akong sumisid para masubukan ulit at matira ang sumunod na pinakamalaki. Sasayad na sa bahura ang isda na nilaglag ko kaya nagmadali na ako. Sa drop shot, mas pabor ang tira kaya tinamaan natin ang isda. Nakuha ang dalawang Island Tree Valley sa ilang minutong nakalipas at yung isa, umaripas na ng langoy at alam kong hindi na babalik. Pero panalo na rin kasi dalawang malaki ang nayari natin. Yan, yung dalawa.
Nawala na yung isa. Takot na siguro. Panalo, dalawa. Mas malaki. Nang matapos kong maituhog ang Island Trevally, binalikan ko kung saan ko nakuha ang dalawang grouper at mayroon na namang isda na nagpakita. Dalawang Maurice perch naman ang target natin dito. Pero habang umiilalim ako ay nagtago naman ang dalawa. Pero sinubukan ko pa rin at lalapat tayo sa bahura kung nasaan sila malapit. Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Nang umabot na nga sa bahura at makalapat, pinagmasdan ko sa pader na bahura hanggang sa pinakababa. Pero hindi ko napansin ang dalawang Maurice perch. Apalingon ulit sa bandang kaliwa, lumabas ang dalawang Maurice perch at akala ko ay papalayo na. Agad itong bumalik at malapit lang din ang distansya. Medyo nahihiya pa ang dalawang ito kaya hindi pa ito lumapit ng gusto. Pinagmasdan ko lang at inantay na lumapit sa tamang distansya para makatira. Ilang segundo pa gumalaw na ako at bala kong sugurin. Pero humarap na ang isa at sumugod na rin papunta sa akin. Nalito ako kung alin sa kanila pero nakabawi naman kaagad. Maganda ang naging patama natin sa isdang ito. Hindi ko na rin binigyan ng line, baka isuot pa at nahirapan pa tayo, medyo malalim ang pinakababa. Inata ko na ito pa ibabaw at ayos mga lods. Nakailang isda rin tayo dito sa spot na ito at sobrang panalo. Nagtutuwid siguro, di ba itinira itong malaki. Tutuwid na kanya siya. Alauna 35. Ano yan? City na naman? Kata tinirigaw na kain sa day. Tatlong piraso pa. Uwi kami ng maaga ngayon kasi mahal na araw. Okay. Panalo, malalaki. Dito, yung malaki hindi naka baluktot, tapos yung maliit na baluktot.
Pangalawang GT na. Wala tayong mga Si Bro Dave. putas. Alright. Oh, puno na pala. Ay, grabe surahan. Dami surahan. Alright. Jesus! Saan kita? Ito pa, nasa uraran eh. Nasa pag-umusan mo na rin. Mahal magtampo. Takpan natin ang isda. Para init. Ayun pa. Biyahe kami. Doon na kami sa... Punta na kami doon. Ayun ang... Yung temper na malaki, tsaka yung GT. Alauna, 37. Manot ulit. Let's go. Nang makababa ng bangka, ilang minutong lumangoy pero nakaredy na ang spear gun. Nadaanan ko ang green fish na ito na busy sa kanyang paghahunt. Agad na akong bumulusok dito para matira sa drop shot. At eto at tinamaan naman natin ang isdang ito. Talagang okay ang pamulsok ngayong araw na ito. Kaya napakaraming isda ang nayari. Green fish or malaguno. Ito ang sumunod na isda natin sa hapon na ito. Napakaaga pa kaya bumaba pa kami ni Bro Dave ng isang baba. At nakayari pa tayo dito ng pandagdag na isda. Nang maituhog ang isda, nakita ko ang bangka na inangat ang angkla. Kaya sumabay na ako. Tumawag si Bro Dave. Baka kailangan ng second shot. Oh, dapat hapon? Dapat paypay? Dapat paypay? Madali ko. Anan? GT! GT na naman! Pangatlo na yan! Ano talaga? Pangatlo na. Pangatlo na yan. Sige, sige. Pangatlong GT. Dave. Nanalo. Alas 2:18. Iyo, iyo. At nang makababa ulit ng bangka, tinungo ko na ang target na bahura. Ang daming kumikislap na isda, mga base drummer na malalaki. Sa spot na ito, dito ko nakuha ang malalaking coral trout. 6.7 ang isa at yung isa naman ay 9.3. Year 2023, wala pang camera at hindi pa nasusundan ng ganun kalalaki. Sa pagkakataong ito, malaking isda talaga ang target ko sa bahurang ito. Kaya hindi man lang ako tumira ng base drummer kahit na malalaki na rin.
Alos 3 kilos na rin ang isa nito. Ang plano ko kasi talaga ay tingnan ang tagusan na butas. Hanggang sa may mapansin ako dito. Nasa tapat ko na mismo ang hinahanap na isda pero hindi ko kagad napansin. Huli na ang lahat nang makita ko ito at kumaripas na papasok. Hindi ko na inabutan. Napakalaking coral trout. Hindi bababa sa 10 kilo ang estimate ko sa isdang iyon. Dumiretso pa rin ako sa bahura at naghanap pa rin ako ng pwede maging target. Pero wala nang nagpakita at nagsilayuan na ang mga isda. Diretso na tayong aahon dito mga lods dahil napakalalim ang bahurang ito. Babalik-balikan ko na lang ulit ang bahurang ito at baka sa sunod mayari ko na ang isdang iyon. Next drop nang maabot ko ulit ang bahurang ito. Naguna ko ng camera nang malapit na akong lumapat sa bahura. Pero may biglang lumabas na isda at agad ko itong sinundan para matira. Tinamaan naman pero dahil nga sa nakatalikod ito, hindi tumagos ang flapper natin. Diretso na akong lumangoy pa ibabaw pero dahan-dahan ko nang hinahatak ang line para mahawakan ko ang isda at ma-secure. Hindi na halos makagalaw ang isda kaya hindi ako nag-worry dito na matatanggal o kaya makakawala. Habang lumalangoy pa ibabaw, diretso ko nang tinatanggal sa shafting ang isda para mas mabilis tayo at pagdating sa ibabaw, ituhog na lang natin. Red bass at malaki na rin to mga lods. Lalim. Wala. Pagkatapos ng red bass, muli akong nanghunt ng panibagong isda pero wala nang nagpakita. Kaya tinawag ko na rin ang bangka para umakyat na. Alas 2:51. Sige na tayo. Gaya na po eh. Uwi tayo ng maga. Grabe. 3 GT. Red bass, panak nun oh. Kablupin pa. Matindi talaga. Ito. Nandiyan na. Meron pa dito. So, marami. Ano? Kuya na lang isira mo. Alit basta. Open. Open. Mabot na tayo ka. Alit basta na pala mo. Ano? Aga pa. Ayun, biyahe na kayo pa uwi. Woo! Grabe! Ang dami! Panalo! Ah! Minsan lang to. Minsan lang. Grabe! Maldo. Panalo! Alright, nandito na kami mga lods. At maraming salamat sa maraming biyaya at labis na pag-iingat sa amin na kasama si Bro Dave. Ayan na, alas 4:15 na. Napakaaga pa pero panalong panalo. Ayan na,
Bangkero natin, jackpot. Alright. At eto na mga lods. Ayan o. Ayan yung mga nadali namin. At ang dami. At ito pa, puno pa. Alright. Ito na kami. At maya maya deliver na to kay Tia. Alright. Ano, yun na? Iya, kay Ito yung kay Dave. Kay Dave pa yan. Tingnan mo yung malaki kung ilang kilo. Okay. Yes! 10.6. Ayos. Panalo. Kay Dave pa. shit. Ito red bass, malaki-laki. Anak lang yung red bass ko. Kay Dave pa rin. Hindi naman, 5 kilos lang nga ako. 4.9. Sarahan mo. Tapos ito, mga surahan. Unicorn. Alright, so ito. May order sa atin. Hindi natin sasabay sa Etia. Alright. Joy, kilo ada tabi niyo. Lahat. Kilo ka na mula rin madali. Ay pa, ano man tayo ni kang classmate. May order din. 4.7. 4.7. Ano? 10 point. Yes. Yes. 10.60. Okay na. 6 kilos pa lang ito. Ano nang sabay ka ito? Eh. Baraka. Nauulan pa pala na yun. Baraka. Gusto mo lang ito. Yeah. Ayun na. Tutsujis. Ano nang kasabay Uli ka? pa. Una pa yung painit. Pero yung roman. Denan. Okay na. Ini. Denan kayo. Ito. Kanina lang. Oh. Ayun pa yung baraka. Iya paan. Ito may order sa atin. Galing Maynila. So, Hali ano. makakasabaw sila niyan. Hindi dahil na yun. Sabi. Kaya mo po. Ayan. Yellow pin 260, 200 ang real. Kay Dave. Ito. Hindi na yan. Ayun na lang. Di ba ini? Ah. Ito maubunan pa nira. Ito na nga pala yung kinita. Ito yung kita Alas ko. 10 hanggang 7,454 at mayroon pa tayong order nandun pa sa nadadali natin mamaya. Mamaya pambayad nun. 7,454 kay Dave. Tadan! 8711. Paldo. Tapos may isa pa siyang GT na order din. Panalo.